social media platform on Facebook and on TikTok. Mamaya ay bibigyan ko yung link. Sana ma-follow nyo. Okay, let us continue with our discussion still on human behavior and victimology. Okay, what is the usual pattern of behavior of any individual as expressed by physical and rational activities and attitudes? Okay, pattern of behavior. Ito yung nakikilala sa'yo. Ito yung pagkakasunod-sunod ng mood, ng behavior mo, ng expression mo, ng responses mo. This is your character. Okay? Your character is the one that is known by the people. And then it is a group and pattern of your behavior. Okay? Next. It claimed that childhood experiences and unconscious desires ultimately influence our behavior as adults. Sinasabi daw ng theory na ito, mga kapatid, na ang childhood experiences mo ang dahilan kung bakit ganyan ka ngayon. Kung ano yung mga naranasan mo noon, yun yung nag-mold sa'yo kung sino ka ngayon. Okay? Dahil daw ang character natin ngayon as adults have what we call, meron tayong na-monitor lang ako. Kung ano ka ngayon, yun yung character mo na na-acquire mo by your experience during your childhood. Okay, that is what we call psychoanalytic theory. Ang psychoanalytic theory, mga kapatid, pointed by Sigmund Freud, is the father of psychoanalysis. Sabi niya, you, as a person, ang may pinakamalaking factor on who you are is your childhood experience. Yung mga bagay na na-repress or ipinagkait sa'yo, yung mga bagay na hindi mo na-achieve nung bata ka, ngayon mo ina-achieve siya. Kung nanonood kayo sa TikTok or sa Facebook, sa mga Reels, di ba? Yung tinatawag nila na healing my inner child. Isipin mo, matanda na siya, kailan naging 25, 26. Bili ng laruan, nagko-collect ka ng laruan, mahilig sa kotse, bumili-bili ng kotse, or ng motor, o kaya, panay food trip, Jollibee, ganyan. Kasi yun yung mga bagay na noon, pinapangarap lang niya. Kaya yun yung mga bagay na gusto niya lang noon na hindi na ibibigay sa kanya or hindi na nagkakaroon. And this time, because meron na siya, bumabawi na sa sarili niya from those desires that were repressed during the childhood. Kaya tinutukoy natin psychoanalytic theories. Okay? Kaya magpasalamat kayo sa magulang nyo. Nasa maayos kayo. Imbis na ang ginagawa nyo kung ano-ano, kayo ay nag-aaral ngayon. Bakit? May pangarap kayo sa buhay. Marahil siguro kayo ang, ewan ko lang kagaya ko, kayo din ang isa sa mga pinakaunang college graduate sa family niyo. Or kayo yung magiging unang mga board passer sa buong pamilya niyo. Or kahit sa immediate family niyo lang. Diba? Pangarap mo yan Doon pagkabata mo Pangarap mo makatulong sa magulang mo. Bakit ka ganyan ngayon? Because you are you grown into an upbringing that you care about your parents. Okay? Ganyan kayo pinalaki. At nasa tamang pagpapalaki kayo. Kung pinili nyo na mag-aral kaysa magpahinga, mag-aral kaysa matulog ngayon, you are very, very blessed. Okay? So that is psychoanalytic theory. At para sa ating mahihirap, hindi pwede maging tamad sa atin. Diba? Sino dito mahirap? Sino mahirap dito? Oh, yung manok, paki-mute, pakisakal. Okay? Next. It is the objective, rational part of the society. Mga kapatid, hindi ako nagsimulang mayaman, hindi, mahirap lang ako. Mahirap po kami. Pero, dahil sa pagsisikap, sa experiences ko noon, psychoanalytic theory, sa experiences ko, lahat ng meron ako ngayon pinaghihirapan ko. Pangarap ko yung motor, ngayon bumili ako ng motor. Di lang isa, dalawa pa. Pangarap ko lang noon magkaroon ng maliit na computer,
Ngayon, meron akong gaming PC. Bumabawi ako sa sarili ko. Mga bagay na hindi ko nakamit noon. Pero, sariling sikap, hindi ko ini. Yan ang pinaka nakaka-proud sa atin. Pangarap, mali. Ako ang pangarap ng misis ko. Danica! Danica! Ayan. It is the rational part of the personality that is the it. Because it is under the reality principle. Pero, okay lang ba sa inyo? Himayin ko? Mga kapatid, okay lang ba himayin ko sa inyo? Himayin ko yung tatlong to? Okay? Siyempre, malamang. Okay. It's G. Ang it po yung tinatawag natin na reality principle. Whereas, ang ego naman, ang it po ang... Ba't kabaliktad, sir? Teka lang. Objective rational part is ego. Okay? Nagkamali ng linya yung PowerPoint ko. The answer is ego. Ego yan. Now, si ego po is under reality principle. Si it naman po ay ang pleasure principle. Whereas, si super ego naman, hindi mo pwedeng tawagin conscience yan. Ang tawag natin sa kanya si morality principle. Okay. Si pleasure principle, mga kapatid, lahat ng gusto mo, lahat ng ninanais mo, di ba? Naantok ka, matulog, mag-inom, kumain, magsabu, magpariwana, paala ka. Basta maghahatak sa'yo sa pleasure, that is it or the instinctual drive. Yari, naantok ka, sasabihin ng it mo, matulog ka na. That is it, pleasure principle. Eh si super ego naman, yung tinatawag natin na morality principle. And what is morality? Morality is your interpretation of what is right and wrong. Bawat tao may kanya-kanyang interpretation ng tama. May mga tao na sabihin, tatanggapin ko yung pera ng politiko, bakit? Tatanggapin ko yung suhol ng mga yan, bakit? Refund doon sa tax ko, kasi tax ko naman galing yan. Meron namang ibang magsasabi, ang tama, huwag yung tatanggapin kasi corruption yan. Magkakaiba ng ano? Magkakaiba ng interpretation, mga kapatid. Okay? Magkakaiba ng interpretation ang tao sa moralidad o kung ano ang tama at mali para sa kanila. Eh, sino si ego? Si ego na naman po yung reality gateway or reality principle. Kung titingnan nyo ang mukha, kung pahanap kayo ng salamin ngayon, itapat nyo sa mukha nyo, yung makikita nyo reflection, siya po si ego. Kasi si ego ang nagde-decide whether ang papakawalan mo sa realidad ay ang desire mo na si it or yung mga tamang bagay para sa'yo na si super ego. So yan po yung tatlong tripartite personality. Kung baga, ikaw si ego eh. Ikaw talaga si ego eh. Meron sa kaliwa kanan mo, guardian angel, tsaka demonyo. Yung demonyo mo si it. Guardian angel mo si super ego. Pero tandaan nyo, paano nagiging criminal ang isang tao sa pamagitan ng psychoanalytic theory? Kapag nawawalan na ng control si super ego at lagi din nasusunod si it, what's na always instinctual drive, yung pleasure ang nasusunod sa'yo, mataas ang pagkakataon na mangyayari na ikaw ay magkakaroon ng criminal tendency. Okay? So yan po yung tripartite personality, which is si id, ego, at si super ego. In Sigmund Freud's psychosexual development, in phallic stage, the libido focuses on what? Meron tayong 5 na psychosexual development na iisa-isahin ko sa inyo mamaya. Pero ang tanong dito, sa phallic stage, saan po ba ang focus ng libido? Ang focus niyan ay nakay letter C, genitals. Pero ang libido ba, during the phallic stage, nilalaro? The answer is no. Because dyan sa phallic stage, malalaman natin mamaya ano ang focus niyan. Himay-himayin natin mga kapatid ang psychosexual development of a human being according to Sigmund Freud. At meron po tayong 5 stages nito. Unang stage natin is the oral stage. Again,
the oral stage. Ano meron sa oral stage, mga minamahal na kapatid? In the oral stage, ang pleasure, tandaan natin na sa psychosexual development, ang pinag-uusapan natin dito is the libido, the pleasure. Kung nasaan ang pleasure o nasaan nakapokus ang tinatawag natin si libido. Okay? Kung saan siya nakapokus. Sa stage 1 or sa oral stage, nakapokus si libido kay oral orifice, sa bunganga. Ibig sabihin, ang pleasure ng tao during this time, from birth or 0 to 18 months, ang pleasure ng tao ay nasa dito. Kaya nga di ba, panay subo ang bata, panay subo ng daliri, sinusubo ang paa, kung anong mahawakan, sinusubo. Okay? At dahil po, in the oral, okay, dahil po, nasa oral stage, kagaya ng infant, sucking ang gusto. Sumupsok, kagaya ng pagdede, o pagsipsip ng kung ano mang mahawakan nila. Okay? Nandiyan ang pleasure ng bata from birth to 18 months. Now, ano yung tinatawag natin ngayon na fixation? Pag sinabi mo fixation, mga kapatid, okay, ito yung tendency na ma-stuck ka or mag-stay ka sa particular stage. Halimbawa, mga kapatid, sa oral stage, nagkaroon ka ng fixation. Kahit matanda ka na, nandun ka pa rin sa stage ng oral stage. Bakit? Kasi yung pleasure mo, nahahanap mo sa bibig. Kaya ng pag-inom ng alak, o kaya naman, pagkagat mo ng daliri, kain ka ng kain, o kaya naninigarilyo, o kaya naman inagdebate ka, yan ay isa sa mga sinyalis ng fixation sa oral. Bakit? Dahil itong mga bagay na ito ay dumadaan din sa bunganga mo. O sir, meron dito. Kasama po ba dyan pelasyo? Pwede din. Basta napasok sa bunganga at okay sa'yo, pwede. Okay? Knock-knock. Who's there? Pelasyo. Pelasyo. Dadalhin kita sa aking pelasyo. Pelasyo. Very good. Very good. Pelasyo yummy. Pelasyo good. Pelasyo yummy. Pelasyo good. Ging, 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 ging. Oh. Okay? Next. Kasunod ng oral stage is si anal stage. Okay? Nasa na ngayon ang libido or focus of the libido or the pleasure sa anal po or anal orifice, and it is from 18 months to 3 years old. Sa stage na to, natututo ang bata na kumain, na mag-excrement or maglabas ng excrement niya, pagkain niya, kung paano siya mag-correct ng bowel movement niya, yung yan. Minsan, nire-reward ng magulang pag magaling ang bata tumain. Pero sa fixation niya, merong dalawa. Anal retentive and anal expulsive. Pag nagkaroon ng fixation sa anal stage, maaaring anal retentive siya. Ano meron dyan? Pwedeng mag-control ng feces, obsess sa perfection. Pag lumaki at nasa anal stage pa rin, nagkaroon ng fixation, masyadong malinis sa katawan at masyadong controlling. Signs ng fixation. E paano pag anal expulsive? Sobrang gulo or sobrang disorganized naman niya mag-isip. Okay? So yan yung first two stages ng psychoanalytic psychosexual development. Pangatlo is yung phallic stage na tinatawag, at ang phallic stage ay makikita natin from 3 to 6 years old. Ano pong meron sa phallic stage? Ang libido po ng bata napopokus sa gender at sa kanyang gender identity. Nagkakaroon siya ng sexual interest at nagkakaroon siya ng excitement sa genital area. Pero ang pinaka-main point sa phallic stage, hindi pa ginagamit ang genitals dyan for sexual desires. Ito ay nagagamit lamang to identify the foundation of gender identity. Dito papasok yun, ay, may titi ako, ako'y lalaki, ay, may tigi ako, ako'y babae. Nagkakaroon ng identification sa pamamagitan ng pag-observe sa genitalia
Okay? So, hindi pa ginagamit as sexual. Yes, hindi pa siya ginagamit on sexualizing stage. Okay? At dito sa stage na to, nade-develop yung dalawang complex. Lahat ng naka-on mic, mic na lang ha. So, dito nagde-develop yung dalawang klase ng complex. Oedipus complex and Electra complex. Ang Oedipus complex, yun yung mga tinatawag yung mummies po, yung nangyayari ito sa mga lalaki, okay? Nangyayari ito sa mga lalaki, in which yung baby boy, si 3 to 6 years old na toddler, ay nagkakaroon ng sexual interest sa kanyang nanay at mas close talaga ang batang lalaki sa nanay. Kabaliktaran naman yan is the Electra complex, in which yung babaeng anak ay nagiging daddy's girl, in which the girl or the daughter is having a sexual interest or sexual feelings towards his father. So that is the Oedipus and the Electra complex, being a mommy's boy and a daddy's girl. Okay? Saan man ang galing yung salitang Oedipus? Galing to sa Greek mythology kung saan si Oedipus, pinatay niya ang kanyang tatay na si Laius para pakasalan ang kanyang sariling nanay na si Jocasta. Okay? So next tayo. Tingnan natin kung masasagot natin ito ha. Ang tanong. This is a period of exploration and plays an important role in the development of confidence as well as social and communication. Sa stage na to, nawawalan ng libido ang bata, so papasok tayo sa latency stage. Nasaan ang libido? Nasaan sa parte ng katawan? Mamaya i-explain ko po. Na hihinto ang libido at natatransfer into an energy to communicate and to socialize with others. Okay? Mas lalaliman natin. And lastly, the main objective of this phase is the eventual separation from one's attachment to his parents and the achievement of mature relationship as well as adult roles and duty. Humihiwalay ka na sa magulang mo, you are not as close as before with your parents, papasok yan saan? Sa genital stage. Kasi yan na yung sign of maturity ng tao, in which we do not rely on our parents anymore. So meron tayong natitirang dalawa na stages. Latency stage, which is 5 or 6 years to puberty ang layo, okay? Nahihinto ang libido. At ang libido niya natatransfer as an energy para mag-explore sa mga bagay-bagay. Andyan, naglalaro, nakikipagkainigan. And then, papasok tayo sa genital stage in which ang puberty to adulthood, which is andyan na tayo. Bumabalik yung libido ng bata, pero ang libido natin, yung ating pleasure, nasa na? Nasa sexual functioning. Dito sa genital stage, dito mo mararanasan, dito mo may experience, at dito mo marirealize na ang titi ay hindi lang pala para sa pag-ihi. Nung hinawakan mo ang iyong batuta, hindi lang pala pang-ihi, mapapasabi ka, oh my God! Di ba? Talagang mapapasabi ka ng ganun. Bakit? Doon sa genital stage, natuklasan natin na hindi lang para pang-ihi. Imbes na magaturo, magalolo. Diyan na yan sa genital stage. Kasi ang focus na natin, more than friends. Diba? Nagkakaroon na ng mature relationship with us an adult. Okay? Nagkakaroon na ng sexual interest at ang ating pleasure, hindi na sa bibig, hindi na sa anal, orifice, diba? Ano na ang pleasure natin? Hindi na phallic, hindi na latex. Nasa genitalia na. Yung phallic genitals din, pero identification of gender. Ang genital stage, libido on the genitals, usage for carnal knowledge or coitus. Carnal knowledge or coitus, that is the sexual intercourse.
ang knowledge na gusto ko ay carnal knowledge. Okay? So, yun po ang 5 stages of psychosexual development. Okay? Are you learning? Are you learning? Pakitype naman. Absorb. Are you learning? Are you learning, class? Can you type absorb? I want to know if you are learning something. Very good, very good. Okay, Heidi Marquez. May pinapatanong si Arkrim, pero ako na rin magtatanong, saang school ka nag-graduate ng criminology? Saang school ka graduate? Kahit i-type mo lang. PINMA. Oh, nice. Oh, galing akong PINMA. Diyan ako nagtuturo. PINMA St. Jude College. Nice one. Sa school nila Heidi, nanggaling ang top 1 last season. Yun. Ang saya-saya, Kuya Well. Nice, nice. Congratulations. Hey. It is the shortest of all developmental periods and is considered the time of extreme adjustment, thus making it a hazardous period. Ang pinakamaikling panahon or may pinakamaikling scope ng araw sa growth ng isang tao ay ang infancy. Okay, ang pagiging baby. Bakit? Ang infancy ay nagtatagal lamang ng 0 to 2 weeks. So, baybayin natin ang stages ng human lifespan. Sa prenatal period, 9 months or to 70 or 280 days or 9 months, ipinagbubuntis ang bata. Habang nasa loob ng tiyan, prenatal, fetus. Paglabas, from 0 to 2 weeks, ang tawag mo dyan, infant. It is the shortest and usually the hazardous. Bakit? Malambot kayo bumbo na ng bata. Pag binagsak mo ang bata during that time, paglaki niya, naglalag ang utak niya. Then, tsaka mo siya tatawagin baby. From 2 weeks to 2 years old. Okay? Dito na yung true foundation. Sa panahon na to, sa babyhood, dito nag-absorb ang bata ng gusto kung yung ginagawa ng matanda, ina-adapt din niya. And then early childhood, o yung sinasabi natin na pagiging toddler. Okay? Pagiging toddler. From 2 to 6 years of age. Problematic or troublesome, bakit? Ang mga toddler, 2 to 6 years old, napakalikot. Takbo ng takbo. Tapos, ang hilig, madapa. The next is late childhood. Late childhood. Okay? From 6 to 10 or 12 years old, bago magbinata. Okay? Ito yung tinatawag natin na elementary years or gam age. Bakit? Diyan nagsisimulang magkaroon ng tropa ang mga bata during elementary. Presumably, in the Philippines, pag 6 years old, dapat grade 1 na. At pag 12 years old, dapat tapos na ng grade 6. Okay? And then, puberty or pre-adolescence, paisa-isa ka nang tinutubuan ng buhok kung saan mang iniisip mong tutubo ang alam buhok. Nagkakaroon na ng putok, nagkakaroon na ng tigyawat, nagsisimula na ang buwan ng dala. Okay? Yan po ito to 13 or 14 years old. And it is a period of rapid growth. Sa mga edad na to, dyan yung mabilis kang tumangkad. Kaya dapat ang payo ko kapag mga ganyan yung edad, gawin mo na lahat ng pampatangkad. Kasi pag tumanda ka pa, hindi ka natatangkad. Wala lang, share ko lang. 10 years old pa lang ako, tulit na ako. Wala lang, share ko lang. Galop-lo. Then, adolescence, yan na, binata na, talaga na. Ayun o. 13 to 18 years old. There is a transition by significant transformation or change in the body. Si lalaki, tumatangkad. Si babae naman, medyo nagkakaroon at tumutubo na yung kung ano bang dapat tumubo sa kanya. Lumalaki ang dapat lumaki. Ano pa? Nagkakaroon ng problema, search sa kanyang identity, and naghahanda na para tumawid sa pagkatanda na. Okay? Into adulthood. Kasi pag 18, adult na yan. Then early adulthood, 18 to 40 years, productive age, dyan na gumagawa ng pamilya kasi that is the time of commitment. Okay? Tayong lahat dito siguro naman ay nasa early adulthood.
Then middle age, kung ano sinasabi nila, life begins at 40. That is 40 to 60 years old ang middle age. Ito ay oras ng stress at transition. Maaring boring sila and they are evaluating their lives. And then old age, lastly, or senescence, 60 years hanggang mamatay. Period of decline, nangihina na ang kanilang katawan, tumatanda, at kapag tumanda, ginagawa ang lahat, lalo na kung may pera, na magmukhang bata. Okay? So these are the stages of human lifespan in human behavior. Now, let us talk about the types of behavior. Behavior is blank when acts are within the level of awareness. Okay? Ang behavior daw, when you are doing something because you are aware or in the level of awareness, that is what we call a conscious behavior. Okay, itatapi ko isa-isa yung mga behavior, i-recap lang muna natin through multiple choice. Next, this behavior involves more number of neurons, a combination of simple behaviors. In short, ang behavior nito is nagmo-multitasking. That is what we call what? We call this the complex behavior. What about this one? This behavior refers to the bodily process that falls on even when we are awake or asleep, like respiration, circulation, and digestion. Anong klase daw behavior? Yung pusang gumagalaw, that is involuntary. Ngayon, himay-himayin natin yung iba-ibang klase ng behavior. Ready na? Okay? Great? Ano, okay? Okay. Okay. First type of behavior. The first kind of behavior, we have the overt and covert behavior. Ganito lang kasi yan. Pag sinabi mong overt, sir, pag binigay niyo mo, yes, meron na. Pag sinabi natin overt behavior, ito ay mga behavior na observable by 5 senses. Ang covert behavior, ito ay mga behavior na hindi kayang i-observe or hidden sa 5 senses. Example ng covert behavior. Nagtuturo ako, naririnig nyo, covert behavior. Pag nag-on cam ako, makikita nyo akong covert behavior. Ano ang covert behavior? Kahit titigan nyo ang pagmumukha ko, hindi nyo kayang basahin ang iniisip ko. Hindi nyo nakikita ang utak ko. Hindi nyo nakikita ang puso ko. That is covert behavior. Yung nararamdaman ko, hindi nyo nakikita, covert behavior. Pero yung mga nakikita nyo by the use of your 5 senses, yun po ay covert behavior. Observable. Ang covert behavior, hindi siya visible. That is not observable. Naintindihan po. Pangalawa, yung tinatawag natin conscious or unconscious behavior. Pag sinabi mong conscious behavior, kapag meron kang ginagawa, and you are in the level of awareness. Aware ka sa ginagawa mo. Gising ka. Samantalang ang unconscious behavior, ginagawa mo yan when you are in your unsubconscious or you are unaware. Ibig sabihin, hindi ka gising, hindi gising ang kamalayan mo, wala ka sa malay, maaaring ginagawa mo ito nang wala kang kamalay-malay. Example ng conscious behavior, yung ginagawa nyo, gising kayo, nakikinig kayo sa akin, nagsusulat kayo, o nagsasagot kayo. Ang unconscious behavior, try yung matulog. Tapos, nananaginip ka, nagsasalita ka, naglalakad ka, o kaya naman may ginagawa ka sa panaginip mo. That is what we call the unconscious behavior. Things that you are doing while you are in the state of unconsciousness. Okay? The next type of behavior is what we call the simple or the complex behavior. Ano yung simple at ano yung complex behavior? Pag sinabi natin simple behavior, you are acting a single act that uses less number of neurons. Di ba ba? Nakikinig ka lang. Nagsusulat ka lang. Nagbabasa ka lang. Whereas, on the other hand, the complex behavior, you are using more number of neurons and you are doing combination of simple behavior. Kagaya ng ginagawa niyo, complex behavior niya. Habang nagbabasa, nakikinig kayo at nagsusulat pa kayo. In short, complex behavior is you are doing a multitasking, whereas in simple, you are doing things one at a time. Okay? The next is rational and irrational behavior. Pag sinabi nating rational behavior, you are doing something
while you are acting with sanity. Basta ganito lang yan. Ang rational behavior, meron kang ginagawa at nasa katinuan ng isip mo, kaya mong isipin, you have your own choice, rational behavior yan. Ano yung irrational behavior? Yan naman yung klase ng behavior kung saan meron kang ginagawa na dulot ng illness or insanity. May problema sa pag-iisip ka, kaya ginagawa mo yung bagay na yan. So, rational, matino ka, ginagawa mo. Irrational, hindi ka matino, kaya ginagawa mo. Next is voluntary or involuntary behavior. Pag sinabing voluntary, okay, kaya mong pigilan gamit ang pag-isip mo. Kaya kong iangat ang kamay ko, ibaba ang kamay ko, kaya kong tumigil magsalita, kaya ko lakasan, kaya kong hinaan. Yan ang tinatawag nating voluntary behavior kasi controllable siya ng utak mo. Whereas ang involuntary behavior, mga bagay na kahit anong isip mo, hindi mo kayang pigilan. Emosyon, hindi mo kayang pigilan yan. Kaya mong tiisin, pero hindi mo kayang pigilang dumating. Oh. Ano pa? Pagtibok ng puso mo, sige isipin mo, tumigil ka na please, tumigil ka puso. O tumigil ka. Kahit anong isip mo, hindi titigil yan kasi nga involuntary yan. Yung respiration mo, pagpasok ng oxygen sa'yo. Yung circulatory system mo, yung pag-ikot ng dugo sa katawan mo, hindi mo kayang pigilan yan kahit anong isip mo. Yung digestive system mo, yung pagbaba ng kinain mo sa iyong mga isaw, hindi mo kayang pigilan yan sa gitna ng pagproseso sa pag-iisip lamang. Yan yung mga tinatawag nating involuntary behavior. Ulitin ko, ang voluntary, kaya mong kontrolin, whereas ang involuntary behavior ay hindi mo kayang kontrolin na independent sa pamamagitan ng isipan mo. Okay? So that are the different kinds of behavior. Ngayon, tingnan natin mga kapatid. It is behavior that sets human being apart from other animals. Kasi ang tao, hayop. Okay? But we are in the highest degree or in the highest position in the animal kingdom, the human beings. Now, meron tayong tinatawag na learned or operant behavior. Ito yung mga bagay na wala sa hayop na meron tayo. We can learn, we can rationalize, we can master our skill. Yan ang meron tayo na wala ang mga hayop, the learned or operant behavior. Ngayon, meron tayong dalawang klase ng inherited at meron tayong dalawang klase ng behavior at ito yung inherited at learned. Pag sinabing inherited or inborn behavior, ito yung klase ng mga behavior na pinanganak ka, meron ka na yan. Okay? Meron ka na yan, hindi na kayang o hindi na kailangang ituro sa'yo at kahit walang magturo sa'yo, basta minana mo, alam mo na yan. Because of the natural selection. Bilang tao, pinanganak ka. You have an inherited or inborn behavior. Halimbawa, breathing. Kailangan pa bang ituro sa'yo huminga? Digesting food. Kailangan pa bang turuan ka kung paano tutunawin ang pagkain mo? Mating. Pakikipag-sex. Kahit hindi ka manood ng iskandal o kung ano mong mga pornographic materials, bilang tao, nakain na sa system mo na alam mo ang gagawin mo. Kasi yan ay inherited or inborn behavior, meron ka na yan, standard sa'yo yan. Ano yung learning or operant behavior? Ito yung mga klase ng behavior na kailangan mong aralin by the means of your adaptation to what? Adaptation to your environment. Pinanganak ka bang marunong ka ng sangat? Pinanganak ka na bang marunong magluto ng sisig? Hindi pa naman eh. Ang mga learner of operant behavior, ito yung mga bagay na kailangan natin aralin sa pamamagitan ng pag-acquire sa environment and then sa pag-training. Kaya ng pag-English, job skills, problem solving, pag-aaral, ito yung bagay na meron tayo na wala ang hayop. Ang hayop, merong inborn behavior sa letter E. Lahat ng hayop meron. Pero ang wala ang hayop ito, hindi na nila kaya pang matuto ng ibang skill. Sige nga, i-training mo yung dolphin, magsalita ng English, magsulat ng no limit ang hearing, hindi nila kaya yun. Tayo, kaya nating mag-adapt. Ang mga hayop, as is lang yan. Kung ano ang tulak ng instinct, yun na yun, tingnan nyo.
Kaya nga, di ba, ang aso, kung saan-saan lang sila, dog style, sa kalsada, kahit saan. Eh tayong mga tao, kapag ganun ginagawa mo, hindi ka normal. Bilang tao, alam mo, na kahit di kayo nakakaramdam ng ano, kailangan ng ano, privacy. Oh, yung pagkakaalam mo ng privacy, inherited o learned? That is learned. Because learned behavior, bukod sa kailangan mo mag-adjust sa paligid mo para magkaroon ka ng skills, you need to also to cope with changes. Kaya mong mag-adjust bilang tao para sa kapwa mo tao. Kaya, it is generally unlearned and simply comes out of man's instinct, which can be seen among instinct survival behaviors. Okay, ito yung klase ng behavior in which ito ay kusa lang at hindi na kailangan ituro. That is the instinctive behavior. Sige nga, i-testing natin ang instinctive behavior ninyo. Pag nagugutom ka, ano gagawin mo? Sige nga, pag nagugutom ka, gagawin mo, kakain ka. Kasi instinct mo yun. Pag iinom ka ng tubig kasi instinct mo yun. Oh, pag natatay ka, tumae ka. Eh, kung malupit ka, kainin mo, kain mo. Instinct mo yun eh. Diba? Kung naiihi ka, umihi ka kasi instinct mo yun. Okay? That is instinctive. It comes from the product of the evolution. And we have 4 classifications of human behavior. Habitual, instinctive, symbolic, and complex. Una, habitual. Habitual, we can consider it as the mannerism. Ito yung motorized behavior na hindi na kailangan ituro sa'yo kasi naging habit mo na. Kasi ito ay bunga ng repetition or paulit-ulit na paggawa. Example, hindi ka na kailangan sabihan, automatic nagtututbrush ka. Habit mo yun eh. Oh, maligo ka. Habit mo yun eh. Nangangulangot, kakainin. Eh, habit mo yan eh. Kamutin yung itlog, sabay kakambyo, aamuin. Habit mo yan eh. Kung saan mong ginagawa na. O kaya, nagkukuyakoy ka. Habit mo yan. O, sabi ni Yamete, mag-iyot daw. Eh, ewan ko sa'yo kung habit mo yan. Ang galing. Galing ng habit mo ah. Astig. Naol. Ako lang ganyan. Next is instinctive. Hindi na kailangan i-memorize, hindi na kailangan aralin pa. Ang instinctive, embedded na sa'yo. Inborn, meron ka na yan. Symbolic naman, carried out by means of unsaid words and shown through symbols or body signs. Kagaya ng paglalagay ng tato. Symbolic behavior yan. Yung pagsasabit mo ng diploma mo, ng mga medals mo, hindi mo na kailangan sabihin, matalino ako. Isabit mo lang yun, makita ng tao, matalino ka talaga. That is symbolic behavior. And in complex behavior, it is the behavior that combines 2 or more of the classified ones. So pag pinagsama-sama mo ang habitual, instinctive, at symbolic, ang tawag na natin doon ay complex. Maaaring combination ng dalawa or pagsamahin mo yung tatlo. That is a complex behavior. Ngayon, meron tayong tatlo na aralin. They frequently seek stimulation, excitement, and thrills. Gusto lagi adventure, ang tawag dyan ay extraversion. Meron tayong tatlong klase ng personality dimension na makaka-apekto sa atin at ito ay ang pen model ni Hans Eysenck. Okay, meron tayong extraversion, neuroticism, at psychoticism. Tandaan mabuti. Ang extraversion, okay, mahilig sa stimulation, mahilig sa excitement, and thrills. Kadalasan, ang gusto nila, mapasok sa gulo at maaaring sila pa yung nagiging kriminal. Bakit? Kasi masyadong pasaway. Extraverted. Next, putang inang aso. Iro. Yawa. Okay. Neuroticism naman, or being a neurotic, you are not normal, but you're not also abnormal. You're in the middle. Actually, si neuroticism ay kapatid ni psychoticism. Okay? Psychoticism. Kasi neurosis at psychosis, magkapatid yan. Si neurosis is mild.
Si psychoticism is extreme. Okay? So, si neuroticism, maaaring nakaka-apekto siya sa mood or sa emotion ng tao. Dito natin makaklasify si depression, anxiety, si trauma, si phobia. Hindi nila kailangan dalhin sa mental. Simpleng consultation at counseling lang. Hindi kailangang ilagay sa selta ng mental. Ang mga tao naman na may psychoticism, sila naman ay cold, cruel, insensitive, troublesome, they dislike. Meron na silang tinatawag na malala. Okay? Okay? Grave disorder associated with what we call hallucination, illusion, and delusion. Okay? Magkaiba ang psychotic sa psychopathic. Okay? Ang psychopath, sila naman yung mga naka-classify as serial killers. Okay? They are vile. They don't have conscience. They love inflicting damage. Okay? So next tayo. We have 4 different types of family. I will explain it to you. This family is usually due to value differences as common sources of conflict and dissatisfaction. Ano kayang klaseng pamilya ang meron sa ganito? In which it is the common sources of conflict and dissatisfaction. Okay? Now, I will try something. A single strand. Okay, ano yung single strand? Yan, yung tinatawag natin, RNA. RNA. Okay. Kung nakikinig ka ng ibang lecture habang nag-lecture ako Tunod, papansin. Wait lang inayos ko lang yung presenter view. Huwag yung muna ko kayo alis. Presenter view. Papansin. Di okay lang naman yun. Okay lang naman. Tinatanggap ko naman ng sarili ko na hindi ako ganun kagalingan. Okay, wait lang. Okay na. Pero sana ay ayun, pero sana, wag na natin wala namang problema dyan. Wag na lang natin iparinig dun sa sa lecturer siguro Kasi syempre, on our part, medyo offensive yun. Pero wala namang problema. Okay? So, continue natin to. Tatapusin natin to ngayong gabi. Regardless of mabuhay, mamatay, tatapusin natin to. Malapit na tayo sa katotohanan. Nakaka-50% na tayo. Okay? This family is usually due to value differences as common sources of conflict. This is the discordant or disturbed family. Let me explain to you the 4 types of pathogenic family structure. Pathogenic family structure are families associated with high frequency of problems. Kumbaga ito yung klase o 4 na klase ng mga pamilya na merong problema. Merong problema sa kanila. Now, ano kaya mga problema sa pamilya na to? Una, dito tayo sa inadequate family. From the word itself, inadequate, merong kulang. Again, inadequate, merong kulang. It is characterized by inability to cope with ordinary problems of family living. It lacks resources. Physical, psychological for meeting the demands of family satisfaction. So ano ang problema ng pathogenic family structure ng inadequate family? Ang problema nilang pakitandaan para hinihirapan, they lack the resources. Kulang sila sa basic needs. Mapa-biological, mapa-physical, mapa-psychological needs ng pamilya, may kulang. Kaya inadequate, may kulang sa pamilya nila. Dito naman sa antisocial family. Ang antisocial family naman espouses unacceptable values
as a result of influence of parents to their children. Ito yung klase ng pamilya kung saan yung mga anak tinuturuan ng mali kaysa itama. Ha? Ito yung klase ng parang mongol yung nanay at tatay na pagka, kunyari, may nakikipag-away sa'yo, accurate. Ganyan ang anti-social family. Alam mo, pangarap ko sa'yo, dapat maging hold-upper kapag laki ha. Dapat paglaki mo, ikaw ang pinakamalupit na hold-upper, dapat mababalita ka sa DND. Ganon ang anti-social family. Bakit? Ang itinuturo mo, maling values dun sa bata na siya namang tinatanggap ng bata. Kaya, problematic kayo. That is an anti-social family. Kasi di ba dapat ang pamilya, anong ginagawa, tinuturuan ng tama ang anak. Pangatlo, discordant or disturbed family. Okay? Ano problema ng pamilya na to? Okay? Dito sa pamilya na to, they have expressions of feeling of frustration. At itong frustration na to, there is a conflict and dissatisfaction. So, ano ibig sabihin? Meron daw po na pag-aaway palagi. Ang discordant o disturbed family, laging may pag-aaway, araw-araw away. Ang almusal, sigawan. Ang hapunan natin ay tampuhan. Ang merienda ay ganun. Oh. Lagi may problema, nag-aaway sa bahay, lagi na lang. That is discordant or disturbed family. At ang disrupted family, ito yung tinatawag natin na incompleteness. In short, broken family. Siyempre, ang pagiging broken family, napakaraming factor niyan. Kagaya ng kamatayan ng isang parte ng pamilya, divorce or separation, paghiwalay, it's either dalawa. Tumakabilang buhay or tumakabilang bahay. So, ulitin natin. Ang inadequate family, kulang sa resources. Ha? Kulang sa resources. Kulang sa pangangailangan. Ang inadequate family, mapa-physical or psychological. Kulang sila. Ang anti-social family, nagtuturo ng mali sa mga anak. Ang discordant o disturbed family, laging nag-aaway. Always, they are frustrated towards each other. Ang disrupted family naman, broken family, it's either sumakabilang bahay o sumakabilang buhay. Okay? So that is the 4 types of pathogenic family structure. And remember class, ano ang dulot ng pathogenic family structures? Ano ang dulot ng 4 na to? Ang dulot niya ay childhood trauma. Kasi regardless kung saan man dito sa 4, ang masakit niyan kung sabay-sabay pa to, nagkokos ito ng trauma sa bata. Kaya karamihan ng mga bata, ano nangyayari? Pag nanggagaling sa broken family, sa pamilyang laging nag-aaway, na mali ang laging tinuturing niyang nanay at tatay, na laging may pinagkukulang. Ano nangyayari sa bata? Nagkakaroon ng tinatawag na pagre-rebelde against the parents, against other people. At ang bata nagkakaroon ng trauma, and this trauma develops what we call an anti-social behavior towards their children. Okay? That is childhood trauma, which is the effect of pathogenic family structure. Now, this is a result of drive, which is a psychological state of arousal that prompts someone to take action. Ito daw po, yung nagtitrigger sa'yo to take an action. Okay? Again. Ito yung nagtutulak sa'yo. Sasabihin, tatanungin ka, anino ang mabangon? Yami. Ha? Para anino ang mabangon? That is drive. Okay? Ito yung nagtutulak tayo. Ha? Ito yung nagtutulak tayo para gumawa ka ng action. Pero, ano yung nagkakos para mag-trigger ang drive? Yung causes ng drive mo is your motivation. Ha? Every action starts with motivation. Wala kang gagawin. Kapag hindi ka motivated, hindi mo gagawin yan. Walang drive na mangyayari. Ha? Bakit? Ano ba ang needs? Ano ba ang drives? Tandaan natin mga kapatid, meron tayong determinants na behavior. Needs
drives, and motivation. Bakit ka nagtatrabaho? Ang hirap-hirap magtrabaho. Sasakit ang katawan mo. Sisigaw-sigawan ka. Kasi meron kang need. Bakit ka nagtatrabaho? Kasi may need ka. Tandaan. Need creates drives. Kapag hindi mo need, hindi mo sisipagan yan. Kailangan mo ng pera. O nga, kakaroon ka ng drive or energy to work para makuha mo yung need mo. Need, according to a drive reduction theory, is a biological requirement for well-being. Kailangan mong kumain, kailangan mong matulog, kailangan mo ng bahay, kailangan mo ng tubig, kailangan mo kuryente, kailangan mo ng wifi. Tapos nagtrabaho ka. Para magkaroon ka ng pera, pambayad mo sa mga kailangan. That is the need. Then, itong need na to, dahil kailangan mo, mag-create siya ng drive. Yan yung drive. Ito yung arousal na nagpa-prompt sa'yo na mag-take ka ng action, na-arouse ka. Ano mo ba? Diba? Napipilitan ka magtrabaho, you are aroused to work because you have your needs. Yan ang motivation. It is a behavior instigated by needs within the individual and directed towards a goal that can satisfy the needs. Ito rin ay regarded as explanation for action which influences behavior. And lastly, it comes from within. It is directed towards a goal and it arouses interest in the activity. Naranasan niyo na ba? Nakuha mo na, nahugot mo na yung tulog mo, nasa tamang posisyon ka na ng higa mo, ng mararamdaman mo na naiihi ka. Kaya mapipilitan kang bumangon. Lahat ng ginagawa ng tao, tandaan, may motivation. Ultimo pag-ihi, ultimo paglugdog, merong motivation yan. Bakit tandaan? Yung pagtayo mo sa gabi, kahit antok na antok ka na, pero naiihi ka, bakit ka tumayo? Motivated ka ng feeling na naiihi ka. Di ba? Ganun yun. Ba't inaantok ka? Ba't natutulog ka? Motivated ka matulog eh. Kaya ang hirap sa tao, pag walang motivation, hindi alam kung anong gagawin eh. Bakit? Kasi motivation na nagtutulong sa'yo, di ba? Naihi ka sa kama, sir, haha. Motivated ba yun? Mali ko, katamaran yun. Pag naihi ka sa kama mo, tapos malaki ka na, may problema sa'yo. Oo. Mahirap yan. Okay? So next tayo, according to Abraham Maslow, siyempre si Maslow, meron siyang triangle of needs. Ano po ang pinaka-importanting needs? Ano yung pinaka-importanting needs na dapat meron ng tao? Siyempre, yan yung self-actualization, delta. Sir, yung naihi ka sa panaginip at pagising mo, nakaihi ka. Anong tawag doon? Malay ko, pero hindi yun wet dream. Hindi ko pa yun nagagawa. Mahirap yun. Pucha, ang dami ko pa namang umihi. 1 litro. Okay, gabasa-basa, awas-awas man. Okay? So the highest or the most important need among the hierarchy of needs of Abraham Maslow is the self-actualization. Maraming namamatay, hindi pa nakakabot to. Tingnan natin ang iba't ibang needs ni Abraham Maslow. Magsimula tayo sa lowest need. Actually, sabi ni Maslow, kapag hindi mo na i-achieve yung naunang need, wala kang karapatang ma-receive yung pangalawa. Before ka magkaroon ng safety, you need to have your biological needs kompleto ka. May pangkain, meron kang ma-provide sa sarili mo. Pagkatapos doon, tsaka mo pala makukuha yung safety. Yung pakiramdam mo na secured ka, kaya mong mabuhay anytime, may income ka, may matitirhan ka. Tsaka ka palang papasok sa love life. Kailangan, kaya mong mag-provide, kailangan may sarili ka ng income. Ang love tsaka darating. Bakit? Kasi love means need for affection. Pagkatapos doon, tsaka mo palang matututunan yung cognitive needs mo. That you learn, you explore. Next, mas higher pa dyan is your esteem mo. To be honest,
to respect, to be honorable. The next need is the asthenic need. Kadalasan hanggang dyan lang ang tao. Hanggang dyan lang nabubuhay. Gusto ng maganda, gusto ng maayos, kagaya ng mga lolo at lola nyo, may higpit na paglilinis. Pero bihira ang nakakaabot sa pinakamataas, self-actualization or the total satisfaction. People are motivated by not so much by unmet needs as by the desire to become the all to their capable of. So they have self-actualization or self-realization that they are contented with everything that they have. They already achieved what they have achieved. That is self-actualization. And again, sadly, most of the people never reach self-actualization. Remember, self-actualization is the highest need on the hierarchy of needs of Abraham Maslow. Next question refers to the characteristics of an individual describing a habitual way of behaving, thinking, and feeling. Characteristic, katangian daw ng isang tao. Maaaring habitual sa pag-behave natin, sa pag-iisip, sa pagdama. It is your characteristics or katangian. What should be the answer? Okay? Pasuyo na lang mga buddy, pamute na lang ha, para hindi na di-disturb or hindi na di-distract ang ating mga kabad. Okay. Walang magsasagot. Inaantay ko kayo magsagot. Yan. A, B, A, B. Alam mo may gusto ng D? The answer is D. That is your traits. Okay? That is your traits. Yung katangian mo. Kanina ako kasi sabi. Your traits, your katangian, your characteristic as an individual. And actually, every trait of a person is unique. Okay? So, ngayon, papasok na tayo sa second part ng human behavior, which is the victimology. Before we go this, okay, I want to clarify that victimology is the scientific study of the role and contribution of the victim towards their own victimization. And we have different theories of victimization. Actually, we have 4. And yan ay ihimay-himay ni Sir Franco. Ang gusto ko makikinig kayo. Okay? Dito muna tayo sa lifestyle theory. Ang lifestyle theory, mga kapatid, okay? Your lifestyle brings you to victimization. Your lifestyle brings you to your victimization. Eh kung ang lifestyle mo, lagi kang nightlife, lagi kang nag-iinom, tuwing gabi, umaalis ka, mahilig kang makipag-inuman, kababae mong tao, gusto mong pumunta kung saan-saan ng gabi. Nightlife eh. Your lifestyle or the way that you live will bring you to victimization. Yan ang lifestyle theory. What you choose as your lifestyle, it becomes your tendency to become victim. The next one is the routines activity theory. It is also known as the general theory of victimization. Why? Dito, sinasabi dito, there is a routine or there must be a routine to be followed in order to a person to be victimized. Dapat meron 3 elemento na present para maging biktima ang isang tao. Una, there must be a suitable target. Pangalawa, there must be a motivated offender. And lastly, number 3, there must be an absence of capable guardian. Pag sinabing absence of capable guardian, walang pulis, walang tanod sa paligid. Ngayon, ituring nyo to na parang triangle of victimization. Triangle of victimization. Bakit? Kagaya ng triangle of crime,
mawala lang ang isa, hindi na tuloy ang crime. Dito rin, kung walang target, walang biktima. Kung walang mga hold up na offender, walang biktima. Kung walang absence of capable guardian, ibig sabihin may pulis o tanod sa paligid, mawawala ng opportunity yung offender. Wala pa rin biktima. Yan yung routines activity theory. The next one is the opportunity theory. Ang opportunity theory, ang isang tao, pag umuunlad sa buhay, nagiging careless. Nagiging confident. Kasi akala niya, kaya siyang iligtas ng kung ano mang meron siya. May pera ka, o nakatira ka sa subdivision, laging may card, o nagiging confident ka, nagiging careless ka, hinahayaan mo. Kasi masyado kang tiwala sa security ng lugar. That is called opportunity. Bakit opportunity? Because of the carelessness of the victim. Because of his or her too much confidence to his surroundings, dahil meron siya, nagkakaroon ng opportunity ang offender na gawing biktima yung taong careless. The next one is the defiant place theory. Ang pagiging biktima mo depends on the place you stay. Kapag nakatira ka sa isang lugar na defiant, disorganized, kagaya ng squatters area, na normal ang suntukan, normal ang dismisan, ang sugalan, normal ang adikan, mataas ang tsansa na ikaw ay pwedeng maging biktima. Bakit? Because you are staying in the place of crime-ready place. Okay? Sa lugar kung saan maraming possible na kriminal. Pero kung mag-i-stay ka sa isang lugar na maganda, tahimik, peaceful subdivision, may guard, medyo exclusive, malayo ang pagkakataon or malayo ang tsansa na ikaw ay mabiktima. Pero kung pupunta ka sa isang lugar na medyo magulo, mataas ang tsansa mo pare na ma-hold up ka. Or pwede kang mabiktima ng kung ano man, makursunada ka. May hindi ako nadagdag, sige, dagdagan na natin. Lastly, is yung tinatawag natin na victim precipitation theory. Ano yung victim precipitation theory? Sa victim precipitation theory, ganito lang kadali yan. Ang sinasabi lang dyan, si victim ay nag-trigger or siya po yung nanguna or may nagawa siya kaya siya naging biktima. Okay? Ay nag-trigger. Okay? Or nanguna. Yan ang victim precipitation. Nambibiktima ka, pinatulan ka, ikaw ngayon naging biktima. Kasalanan mo, ba't nabiktima ka? May contribution ka kasi. Pero, ang victim precipitation na hati sa dalawa. Una, yung tinatawag natin na active precipitation. Ano yung active precipitation? Directly, may ginawa ka. Okay? May ginawa ka. Example niya, na active precipitation, halimbawa, okay? Naglalakad ako sa isang lugar na hindi ako kilala at hindi ko rin kilala. In short, tayo ako. Napadaan ako sa mga tambay, natignan ako ng tambay, tapos sinabi ko, na mo, ang tingin-tingin na dyan, sapakin ko yung mukha mo eh. Tapos kinambahan ko pa. Siyempre, tinignan ako ng tambay. Nagtawag ng tropa, sinundan ako, kinuyog ako. Active precipitation. May ginawa ako, pinrovoke ko, directly, tinignan ko, minura ko, inambahan ko. I have an active precipitation because actively, blatantly, directly, nagkaroon ako ng act of provocation against a person. Ngayon, nabugbog ako. Naging biktima ako. That is active precipitation. Ano naman yung tinatawag natin na passive precipitation? Ang passive precipitation naman, mga kapatid, okay, ay ito. Indirectly, wala ka namang ginawa directly, pero sila o ikaw ay merong aura or meron kang kilos na undesirable at ang sakit mo sa mata, kaya naging biktima ka. Same scenario, iba lang nangyari.
Naglalakad ako sa isang lugar na di ako kilala, may mga tambay. Ang lakad ko, hindi ko sila tinitignan, hindi ko pinapansin. Naglalakad lang ako, maganda ang forma ko, ang lakad ko, parang wrestler. Pumapagpag pa yung kamay. Tapos, tayo na, ang tugtugan ko, may malaki yung speaker, GTA. Diba? Tugtugan ng GTA. What's up, nigga? Kaya mga tugtugan. Hey, yo, what's up, fool? How about fuck ass, bitch? Yo. Ganun na mga tugtugan ko. Tapos, dumadaan lang. Sinundan ako. Ang sakit ko sa mata. Kinursunadahan ako. May ginawa ba ako sa kanila? Wala. Pero, yung aura ko, yung kilos ko, indirectly, napikon yung mga nadaanan ko. Ang tawag dyan ay passive precipitation. Okay? Ngayon, maraming kasi ito, ang victim precipitation, number 1 talaga, ay, ang example dito, ang ini-example dito, yung mga sexual crimes. Alam ko maraming babaeng nakikinig dito at maraming mga babae ang makakakinig pa nito dahil recorded ito. Okay? Sadly, victimology states na ang babae, kaya na pag kukurna sa kursunadahan, binapastos ang ay dahil may contribution. Hindi sinasabi ng victimology, especially ng victim reputation, na kasalanan mo. Okay? Wala kayong kasalanan. Ang may kasalanan dito, yung mga rapists. Yung mga kasalanan dito, yung mga basto sa kalsada. Pero, ang sinasabi ng victim precipitation, merong contribution. There is a contribution, halimbawa, o naglalakad yung babae. Sa isang madilim na lugar, sa isang lugar na hindi niya kilala, mag-isa lang siya, tapos ang damit niya, maikli. Okay? Maikli. Hindi naman niya inaakit yung, oy boys, lumapit na kayo sa akin. Hindi siya pasok sa active precipitation kasi wala nang contact eh. Eh, naglalakad lang. Eh, sakto, naka-perfection. Yung short mo, short na nga, tapos short pa. Kita ko yakot. Eh, titignan ka ng lalaki kahit wala kang ginagawa. That is passive precipitation. Ha? Pero ito point ko dito. I do personally believe, at ewan ko maniniwala kayo, walang rape kung walang rapist. Period. Hindi naman kasalanan ng mga babaeng nirape sila eh. Sino naman tao ang gusto? Sino naman babae ang gusto magpake? Diba? Walang may kasalanan. But there is contribution. There is contribution on the part of the victim. Pero hindi ako naniniwala na kasalanan ng rape victim na na-rape siya. Bakit? Sasabihin natin, ang i-concern natin, kasi yung damit niya ganito, kasalanan niya yan, damit niya ganyan. Ba't naman si Maria Clara nakadamit pang madre ni rape si Padre Damaso? Hindi nga. Bakit yung mga madre? Bakit yung mga bata na nakadamit ng maayos, nire-rape? Bakit yung mga high school student na naka-jogging pants, dinudukot, nire-rape? Bakit? Hindi yan sa damit. Contributing factor is, pero hindi kasalanan ng damit o pananamit ng babae kung bakit siya nababastos. May nababastos kasi may nang babastos. That's the point. Walang rape kung walang rapist. Walang nababastos kung walang bastos. Tama ba mga babae dito? Nasa tao yan. Nasa thinking ng tao yan. Tandaan nyo, anong sinasabi ng positivism? Anong sinasabi ng positivism? That pride is a disease. Kaya yung mga nang mamanyak na yan, yung mga rapist na yan, matik yan, may sira sa tuktok yan. Bakit di kayang kontrolin eh? Kasi that is not normal. Naiintindihan po ba natin? There is no way that we must have victim blaming. Bakit kasagaran sa mga manyak ngayon, sir, mga tomboy? Malay ko. Ang dami kong kilala ng mga tomboy, ang trip lang nila, TikTok, Jumbo Hotdog. Tapos, i-edit sa CapCut yung motor nila. Pinaping tampan. Depoy na perapan. Depoy na perapan. Depoy na pinapan. Ito.
Ninang Ling, Karabang King Kong, Tarabalabing Karabang King Kong. Pamilya to absorb. Ay, yan, Okay? Next tayo, mga kapatid. It is the term that describes the relationship between the victim and the criminal. Between the victim and the criminal, they are called by Mendelssohn as penal couple. Okay, they are called by Mendelssohn or Benjamin Mendelssohn as the penal couple. Very good. Now, according to him, according to Mendelssohn, penal couple is the relationship between the victim and the criminal. Now, in the reality, the loser is the victim. Another class of victim is the loser, or one who is initially the attacker, but later the situation is reversed. Nambabatok ka, bandang huli, sinuntok ka. Pak! Pucha, yung nambabatok, siya nang yung biktima. Ang galing, di ba? Tandaan nyo, ang biktima pwede maging competitor, at ang competitor pwede maging biktima. Pwedeng magpalit yan. Okay? But the relationship between the victim and the criminal is called, okay, penal couple. Okay? Sao nó có số? Cái số, đi đâu? Đi đâu bao giờ? Có số số rồi. Biết đâu số? Đi đâu? Chỉ số. Đi đâu bỏ? Có được số số bỏ, đi đâu? Số số, thế rồi số. Tổng đến đó, in check. The model of victimization is applicable to victims of man-made causes like homicide, rape, and others. Anong klaseng biktima daw? What is the model of victimization? Kapag biktima ng man-made crime, gaya ng homicide, rape, and others. Sige, papakisagot pa. Sawadi ka.